Iiwan muna ni Moma ang mga barako dahil pupunta nga si Moma sa probinsya sa bahay ng kanyang tito. Huwag kayong mag-alala, meron po yan silang taga-alaga. At dito nga po ako nag-overnight sa bahay ng aking tito mga kamoma kaya medyo malamig ang simoy ng hangin sa umaga. Pupunta kasi kami sa farm mga kamoma kung saan nililibing ang tito ko so i-check namin yung area kung okay ba o hindi. Pero unang-una i-check muna namin yung baboy na aming iihawin mga kamoma para sa last day ng aming tito. Dito talaga sa amin na mga Tiboli tribe mga kamoma kapag ka namatayan kami ng kamag-anak ay talagang sa last day ay pabunggahan ng pakain. Parang katulad ng din sa kasal mga kamoma yung handaan namin dito. Ganito na talaga kasi yung tradisyon namin mga kamoma simulat sa pulpa. E paano pa rin naman kasi ang dami rin naman kasing nagbibigay ng mga tulong. Kapag may bisita, kanya-kanya ng dala ng bigas, kanya-kanya ng bigay ng cash. Kaya ulam na lang talaga yung problemahin dito ng mga may bahay. Kaya kung gusto mo ng free accommodation at free food, makikibigil ka lang mga kamoma ay sigurado akong libreng-libre lahat ng kinakain mo. Dito kasi sa amin mga kamoma, umaabot talaga ng 2 to 3 weeks yung patay bago namin inilibing. Minsan umaabot pa nga ng 1 buwan, depende sa kagustuhan ng pamilya. At eto nga nakita ko si Doggy mga kamoma, medyo aggressive siya. Pero alam ko rin naman na mabait naman siya. Wala kasi akong dalang pasalubong, kaya iyan, galit siya kay Moma. As you can see, healthy naman si Doggy mga kamoma at pinapakain din naman siya. Tumatahol si Doggy, akala niya siguro inanakawin na namin yung baboy na binabantayan. Ay, mamaya baka i-blame sa kanya ng owner kapag ka nawala yung baboy. And after nga namin na-check yung baboy mga kamoma, so kami pupunta sa farm. At eto nga, meron siyang shortcut na daanan papunta din sa kanilang bahay. Dahil ayoko mang basain yung tsinelas ko mga kamoma dahil mabigat siya, mabuti na lang si kuya at eto, pinadaan niya din pala dito yung kanyang tricycle. Akala ko kasi hindi kaya pero pwede rin naman pala. Bigla nga po pala namin hinarangan yung nagbebenta ng watermelon mga kamoma dahil bibili nga itong auntie ko. Nashock din kasi kami sa presyo ng watermelon mga kamoma dahil ang mumura ng kanilang watermelon. Kaya sinabihan ko na nga itong mga auntie ko na wag na nilang baratin itong watermelon dahil bagsak presyo na nga itong mga kamoma. Kaya sinabihan ko si kuya na medyo increase niya yung presyo ng watermelon. Pero actually si kuya na nga po pala yung nagbigay ng discount mga kamoma. Mura naman talaga kasi ang bilihin mga kamoma pagdating dito sa probinsya. At eto nga sobrang na-amaze ako dito kay Coco mga kamoma. Syempre umalis kami kaya siya muna nagbantay dito sa tito namin. Grabe hindi niya talaga iniwan yung tito namin. Ganyan ka-loyal at ka-diehard yung aso natin mga kamoma. Kaya please mahalin natin sila. So eto na nga, diretso na kami pupunta sa farm mga kamoma. Grabe, sobrang nakaka-amaze yung view. Tapos ang sarap talaga maligo dito sa mga kamoma. Wala kasi akong dalang ekstrang damit mga kamoma at eto na rin kasi yung susuotin ko pa uwi ng Jensan. Malamig din talaga yung tubig mga kamoma. Ang sarap talaga tumira dito sa totoo lang. Tapos ang sarap din pala talaga magbuo dito ng shelter mga kamoma kasi malaya yung mga aso tsaka yung mga pusa natin mag-go around. Pwede pa silang maligo dito sa sapa. Nung kabataan ko mga kamoma, gusto ko talagang tumira sa city. Syempre masaya, magulo. Pero ngayong nagkaedad na ako, ay abay gusto ko na dito sa tahimik na lugar. Nag-iiba din pala yung taste natin kapag tayo ay tumanda na. Sobrang refreshing at saka sobrang yaman ng lugar nila dito mga kamoma dahil sa napakalawak na area at hindi crowded. Masarap din sana mag-ihaw ng manok kaso syempre kapag namatayan kayo hindi talaga pwede. Then winelcome din pala kami ni Doggy mga kamoma. Naku, nakalimutan ko talaga magbitbit ng pasalubong pero next time pagbalik ko dito magbibitbit ako. Kaso yung mga aso kasi dito sa probinsya mga kamoma hindi sila mahilig kumain ng dog food at naninibago din sila. Kaya kailangan kapag meron kang ibigay sa kanila, meron talagang mix na kanin at saka ulam. Ang sarap talaga tumira dito sa probinsya nila mga kamoma kasi syempre yung daanan nila dito is patag naman pero nasa gilid ka ng bundok. At may tanim nga po pala sila dito ng sili green mga kamoma at hindi lang sili green, syempre pati rin mga peanuts mga kamoma nandito din. Naalala ko din talaga nung kabataan ko mga kamoma, nag-harvest kami dito ng mga peanuts tapos etong auntie ko ay abay kumuha na nga ng mais oh. Buti na nga lang mga kamoma nandyan yung may-ari at wala naman silang reklamo. Masarap talaga kasing kumuha ng mais lalo na dito sa punuan mga kamomay, napaka-fresh. At eto na nga naman yung tita ko mga kamomay, abay bumawi, kinarga ko dito sa likod para hindi ko daw sila isumbong sa pagnakaw nila ng mais. Atik nang din tawa ng mga kamoma ha, huwag niyo po masyadong seryosohin yung sinabi kong pagnakaw ng mais. So ayan na nga mga kamoma, pinadalhan pa ako ng buko. Uuwi na kami ng Jensan mga kamoma at babalik ulit kami dito one day bago ang libing ng tito ko. Sama ko dyan yung papa ko, yung dalawang tito ko at saka yung pinsan kong maliit at saka si Bunso. And that's it for today's video. Thanks for watching.